You know me from the start. You love me. You take me as your own. You save me, and now I live for you. You're with me all my days, and I declare we're chosen, anointed, called out into His light. Shine brighter, lift higher, the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Come on, one more time, we will say it again. You know me from the start. You know me from the start. You love me. You take me as your own. You save me, and now I live for you. You're with me all my days, and I declare we're chosen, anointed, called out into His light. Shine brighter, lift higher, the name of Jesus Christ. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me up. Come on, worship the Lord. Lift up His name. Up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. One more time, we will sing it again. Lahat po ng pinili at pinalaya ng Diyos will say, you know me. You know me from the start. You love me. You take me as your own. You save me, and now I live for you. You're with me all my days, and I declare we're chosen, anointed, called out into His light. Shine brighter, lift higher, the name of Jesus Christ. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. But the Bible says, you are a chosen generation. You are a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. And so right now, we will continue to praise the holy name of Jesus. Kamalat po ng pinalaya, ng tinawag at pinili ng Diyos will declare this, that God is our holy God. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, set apart, we are free. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, as you are, so
Come on, as we continue to worship, once again, let us declare this, that our Lord is holy. And so, we are ought to be holy. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, set apart, we are free. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, set apart, we are free. Hallelujah, Jesus. Indeed, you are holy, Lord. You are the Lord of Lords, the King of Kings. And you deserve all the praises. You deserve all the glory. Come on, why don't you utter words of praises? Sing praise. Sing your own lyrics. Lift your name. You are wonderful. You are beautiful. Come on, why don't we close our eyes? And as we dwell in the presence of the Lord, why don't we take this time to remember kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo at kung ano pang ginagawa niya. And as we remember that, sana ang maging response ng puso natin, may we respond with awe, may we respond with honor, with glory to the Lord. May we respond with admiration. Wala po sana tayong maging response, kundi ang papuri. Mapuno po ang puso natin ng papuri sa Diyos. For He is a wonderful God, so majestic. Come on, why don't we sing this? Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way. Come on, continue to praise His name. Beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. Beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way. Oh, hallelujah, Jesus. You are so wonderful, so beautiful. Lord, we will continue to praise and honor your name.
His love and mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, lift up your voices. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. See a generation, I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival, I see a new revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, sing it. Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, lift up your voices to the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, continue to worship the Lord. And as we continue to praise His name, let this be your prayer. Let this be the desires of our heart. The Lord, help us to see those people who are in need of your love. Help us to see those people who are in need of your mercy, Panginoon. And help us to extend that love, that grace, that compassion, Panginoon, to those people. I will sing. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you.
Search me, O God, and know my heart. Put me to the test and know my anxious thoughts, and see if there is any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Lord, we want to pray like David. Paano sinabi niya dito, Lord, search my heart. Search our heart. I-reveal mo nga sa amin, O God, lahat ng mga bagay na hindi align sa salita mo, hindi align sa puso mo at sa pag-ibig mo. Lead us, Lord, na mas maintindihan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Tulungan mo kami na matransform yung mga puso namin as we hear you, as we continue to love you more. Sa lahat ng season ng buhay namin right now, masagana man or walang-wala sa buhay, nagsa-celebrate man kami ngayon ng tagumpay or nakakaranas kami ng kalungkutan, and even mga silent battles na kami lang ang nakakaalam, lumalapit kami ngayon sa iyo, O God, with one simple, honest prayer. Search our hearts, O God. Nakikita mo yung bahagi ng puso namin that we really want na itago. But then, lahat ng heartaches, lahat ng pain na nararanasan namin, lahat ng pakiramdam of being unappreciated, being alone, O God, nakikita mo lahat yan. Lahat ng daladala naming takot, lahat ng pag-aalala na nasa aming mga isip, even lahat ng mabibigat na bagay na iniisip namin everyday, nakikita mo lahat yan. And even yung mga sugat na matagal naming tinatago sa aming mga puso. Kahit yung mga kayabangan namin na minsan hindi namin maamin, Panginoon, lahat yun, nakikita mo. Ano man ang season mo ngayon, sa buhay mo ngayon, nagtatanim ka man, nag-harvest ka man right now, ano man ang season mo, nagpapagaling ka ba? O ikaw ay unti-unting nanghihina? Ano man ang season na meron ka ngayon, still, Lord, you remain the same. And Lord, you are walking through sa amin, Panginoon. You are walking with us sa lahat ng pinagdadaanan namin. Ngayon, Panginoon, we are inviting you, your presence in this place. Kung meron man kami mga bitterness in our hearts, kung meron man mga unforgiveness kaming nararanasan right now, huwag mo kaming hayaang manatiling ganon. But then, ilayo mo kami, Panginoon, sa lahat pa, Panginoon, na makakasama sa aming mga puso, God. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang magsuko ng aming mga buhay. Suko namin yung puso namin, isuko namin yung aming iniisip. Magpalinisan kami ng puso dito. Sa mga mata mo, Panginoon, magpalinisan kami, Panginoon. Inilit mo kami, Panginoon, sa pag-ibig mo, na mapagpakumbaba, walang pinagmamalaki. Yung mahal ka at matinding puso para mag-serve sa'yo. And as we continue to sing this song right now, once again, I want you to open your heart to God, who knows it all. You wouldn't make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity.
good afternoon once again, Y-Rockers and ating mga new friends. Okay, so meron po tayong ilang bagong kasama this afternoon. So as I call your name, ayan, tatayo po kayo, aming mga new friends, and i-greet po natin. Okay, Y-Rockers, i-welcome po natin sila as I call their names, lalo na yung mas malalapit po sa kanila. Una is si Miss Maria Cristina Joy Magallanes. Nasaan po sila? Miss Cristina Joy Magallanes. Ayan, wag po muna kayong uupo. And April Joy Gutierrez. April Joy Gutierrez. Alejandro R. Medina Jr. Alejandro, welcome po kayo. Miss Gina Barbosa. Gina Barbosa. And Miss Annalyn Barbosa. Ayan, mukhang pamilya po ang ating mga new friends today. Ayan, and si Mayan or Mayan, wala siyang apelido. Pagbabaksakan dito. Okay, so Miss Nicole Ann Ojeda, Miss Nicole Ann Ojeda, and Mr. Romel Sarcon. Mr. Romel Sarcon, ayan po, new friends, ayan, welcome po kayo sa aming Sunday Worship Celebration. Ayan, Y-Rockers, pakikamayan po ang ating mga bagong kaibigan. Ayan, welcome po kayo dito sa ating Sunday Worship Celebration. And we hope na weekly namin kayo na makakasama. And welcome po kayong to make new friends sa aming po dito sa Y-Rock. Ayan. So, again, nandito na po tayo sa fourth installment ng ating series na The End Time Mindset. Okay, so ano nga po yung una nating installment? So, first topic ay faithful and wise. Hindi tayo uuwi hanggat di nyo ako sinasagot. Faithful and wise. So, dito po, tinuruan tayo na dapat hindi tayo wicked and lazy servant. Dapat tayo po ay nagsisipag. Dapat tayo po ay wise sa paggamit ng ating oras. Kasi limited lang po tayo and the end is near. Okay, second topic ay keeping your fire for God. Okay? So yan, naka-open yung notes niya. Mag-open naman kayo ng notes niyo para masagot nyo din ako. Keeping your fire for God. So dito ay sinagot natin ang tanong na pag dumating ba si God, on fire ka ba niyan daratnan o malamig ka pa sa bangkay? Okay? And third topic is the good stewards. Okay, so dito naman tinuruan tayo na palaguin every resources that we have received from God. Mapa finances man yan or lakas, okay, physical strength, lahat po yan ay gagamitin natin to serve God and palaguin pa kung ano yung mga hinabili niya po sa atin. And now, ayan, we will be talking about becoming a sheep. Okay, lahat po ng baka mabulol, delikado. Lahat po ng tupa. Ayan, sabihin niyo, me. Joke lang, tayo ba. Okay, so ngayon po, tawagin na po natin ang ating speaker for this afternoon, Daddy Bishop John Española. Thank you. Nako, pagpala. Sabihin mo sa katabi mo, excited ako para sa iyo. Kasi mamaya, pamimeriendahin mo ako. Come on. Yeah, ako. So, welcome. Okay? So, sino rito ang ready nang makinig ng Word of God? Taas ang kamay. Wow. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you ready? Alright. So, pag-uusapan natin ngayon is about becoming a sheep. Another parable or another story that Jesus Christ told us about the signs of the end times. Yan ang pag-uusapan natin. And that parable is the parable of the sheep and goat. Yan. So yan ang mga pinag-uusapan natin for the past 4 weeks or the past 3 weeks. So meron palang ganyan sa Bible, no? The sheep and the goat. Kung hindi nyo alam kung sheep kayo o goat kayo, so kalabaw kayo. Alright. Yan pag-usapan natin. Let us read first the parable, the Matthew 25 verse 31 to 33. But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, this will be
this will be coming at darating ang panahon that Jesus Christ will come back together with His angels. So, maniwala ka man o hindi, mangyayari po yan. At mahal natin, tingin ko nga kagabi nag-usap po kami, baka mamayang gabi ho siya dumating. Kaya lahat po ng absent ngayon, baka ho hindi makasama sa langit. Okay? Alright? So sabihin mo sa kapatid mo, sabihin mo sa katabi mo, so huwag kang mag-absent. Okay? Always come on Sunday. Maybe the Lord Jesus Christ will come every Sunday or every Sunday siya darating. Okay? So, let us continue. But when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. So, ito pong kwento na ito is about the second coming, and Jesus Christ will be sitting on His throne. So that means meron palang gagawing judgment. Actually, this judgment is not the white throne judgment or the judgment of the end time judgment. Actually, ito ay tinatawag namin o tinatawag ng mga theologian the judgment of the nation or the judgment of the people. Okay? Kasi bakit? Kasi hindi pa ito yung judgment na people will be judged whether they will be going to hell or they will be going to heaven, or the people will be coming with Him in His kingdom. This is about the separation of the sheep and the goat. Ayan, basahin natin, verse 32. All the nations will be gathered before Him. Kaya yun ang sinabi natin, the judgment of the nation. So, ibig sabihin, lahat ng tao or lahat ng nations ay haharap sa Kanya, and He will separate them from one another as the shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right hand, on His right, and the goats on the left. O, dyan muna tayo. Okay? So, Jesus will come back and there will be a judgment of the nation, or judgment of the people. So, mangyayari yan. Okay? Alam mo, sometimes, marami ho sa atin, we take lightly the judgment of the second coming of the Lord Jesus Christ. Parang para sa atin, parang maybe it's real, or maybe it's just a myth, o parang talaga ba mangyayari yan? Sino rito 100% sure siya na may conviction sa heart niya, babalik si Jesus Christ sa kamay? Sino ito yung nagtaas na ng kamay dahil pinataas ng kamay, taas ng kamay? Di ba? Kasi mahalaga na dapat you really believe in your heart that Jesus Christ will come. Na merong second coming. Kasi unless na may conviction ka, unless you really have the conviction that you believe in your heart that Jesus Christ will come back, or there will be a second coming of the Lord Jesus Christ, dapat we prepare for His coming. Dapat handa tayo sa pagbabalik niya. Tanong mo sa katabi mo, are you ready for Jesus Christ's second coming? Handa ka na ba? Tanong mo sa katabi mo. Okay? Baka hindi pa. Alright? So, ang problema natin ngayon, ito problema ng karamihan. Actually, even most of us, parang may ganitong feeling din. Feeling natin parang, baka hindi naman talaga siya bumalik. Or baka naman, pagbalik niya, hindi naman ganong kalala or something na parang hindi naman something deadly or something, di ba, nakakatakot na parang lahat tayo pupunta ng impyerno o magkakaroon ng matinding parusa, di ba, magkakaroon ng paggunaw ng mundo. Well, lahat ng yan, totoo, may mangyayari rin yan. Okay? Pero alam mo, ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na mangyayari is when all the people will come on the throne of judgment of the Lord Jesus Christ. Kasi, yes, totoo, magkakaroon ng may mga signs ng second coming, and that is yung mga wars, diba, yung mga calamities, lahat yan mangyayari yan. Pero hindi pa yun ang pinaka-worst. Ang pinaka-worst is when we face the Lord Jesus Christ, and if we are separated, if we are part, or we will become, we will discover na tayo pala ay sheep, or we will discover that we are goat pala. No? Tayo pala ay kambing. Diba? Yun ang nakakatakot. Kasi bakit? May judgment na mangyayari sa atin. At sa totoo lang, minsan, pag inisip natin mabuti, di ba? Parang naiinggit tayo sa ibang tao.
Di ba? Parang, pag tinignan natin yung mga tao sa paligid natin, parang, Lord, talaga bang babalik ka? Talaga bang buhay ka? Talaga bang nag-e-exist ka? Bakit ganon? Parang, it's unfair. Parang, we as Christians, we are trying hard or we are trying our best to live and to obey you and to live as righteous as much as we want. Pero Lord, ang hirap. Pero samantalang itong ibang tao, parang wala namang pakialam. Parang hindi naman sila concerned sa pagbabalik mo. Hello, nandiyan ba kayo? Sometimes, parang feeling natin, parang unfair, na parang tayo lang mga Christians o tayo lang na nag-church, ang parang seryoso sa Diyos. Tapos yung iba, na wala naman sa church, they are not attending the church and they are not serious about God. And it seems na parang they don't concern themselves about the second coming of the Lord Jesus Christ. So, they're just living on their selfish desire. They're just living on their own. Diba? Parang kahit anong gustong gawin nila, gagawin nila. Tapos samantalang tayo, concern na concern tayo. Tama? Na feeling tuloy natin, parang mas masaya pa yata sila kaysa sa atin. May ganyan ba tayong concern? May kausap ba ako rito? O kaya naman feeling natin, parang Lord, parang ang daming masasamang tao, pero kami na naman nagpapakabait o nagpapakabuti o sumusunod sa iyo, parang naghihirap pa kami o parang nahihirapan pa ang buhay namin. Samantalang yung mga hindi Christian o yung mga hindi sumusunod sa iyo, diba, parang ang ganda pa ng buhay nila. Lord, parang mas mabuti pa yata. Diba? Balik na lang ako sa dati. Huwag na lang ako mag-church kasi parang ganun din naman. Sino nakakaisip ng ganyan? Taas sa kamay. So yan. Diba? Totoo naman yun. Diba? Pag inisip mo, Lord, parang sila naman, nag-i-enjoy sila. Bakit ganun? Ako, I'm following the Lord Jesus Christ. I'm trying my best to follow the Lord Jesus Christ. Tapos I'm giving everything. Nagbibigay ko ng tithes, nagbibigay ng offering, nagbibigay ko ng first fruit, pero parang hindi ako yung mayaman. Bakit yung iba yung mayaman? Kahit hindi magbibigay. Diba? Parang pag tingnan natin ngayon ng buong mundo, parang unfair. Parang may judgment ba talaga? Yun ang question. Talaga bang may judgment? And this is the truth. Ayon dito sa parable na to, there will be a judgment of the people. Every one of us, lahat po ng tao, we will face the Lord Jesus Christ and we will be judged according to what we have done. At ito pong parable na ito, pinapakita rito ng Panginoon kung sino at ano ang mga tao pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo ba ay tupa o tayo ba ay kambing. Sabihin mo sa katabi mo, sana tupa ka. Sabihin mo. I hope that you are a sheep. Di ba? So tingnan natin, isa-isa natin do. Sabi niyan, all the nations will be gathered before Him. So ibig sabihin, there will be a judgment of the nations. Walang exemption. That means everyone, every nation, ibig sabihin, hindi lang Pilipinas, hindi lang US, hindi lang Australia, hindi lahat ng nation, lahat ng kasuluk-sulukan na bansa sa buong mundo, even yung mga people nations group, ibig sabihin, the small group, yung mga tribal, yung mga tribes, yung mga native, lahat sila ay haharap kay Jesucristo. That means everyone, every nation, every people group will be facing the judgment of the Lord Jesus Christ. At that is the, alam mo, pag inisip mo mabuti, no, that is the final accountability ng lahat ng tao. Kasi yun ang feeling natin, di ba? Parang feeling natin, parang may accountability ba talaga ang tao? I mean, may judgment ba talaga? Baka naman talagang nabubuhay lang tayo para sa sarili natin o parang wala naman tayong i-account sa buhay natin. So okay lang na gumawa ng mali, di ba? Okay lang na hindi sumunod, okay lang na hindi maging faithful, okay lang na paati-ating ka lang, di ba? At nakakalungkot, maraming Kristiyanong ganyan, maraming taong ganyan. So hindi naman sila hindi sila talaga naniniwala na may judgment na darating. So they are not really committed, they are not really giving themselves to the Lord Jesus Christ. Hindi talaga sila seryoso sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya wala, ano lang sila, paatin-atin lang. Yung iba nga hindi pa nag-church. At yung iba, ayaw na talaga mag-church. At yung iba, hindi pa naniniwala sa Diyos. At sometimes, feeling natin, baka wala naman talaga accountability. Itong parable na ito ay nagpapatunay na may accountability ang lahat ng tao. May judgment. Kaya feeling mo na agrabyado ka?
Alam mo, naagrabyado ka, hindi ka, kumbaga, may nang api sa'yo, may taong nang agrabyado sa'yo, may nang abuso sa'yo, may nang hold up sa'yo, may nagsunog ng bahay mo, at sasabihin mo, nakawala sila, parang, di ba, yan, minsan ganyan tayo, di ba, parang, Lord, ba't ganun? Bakit yung masasama nakakatakas sa lahat ng ginagawa nila? Hindi ho. Hindi ho sila makakatakas. Maaring ngayon, hindi sila ma-judge. Maaring ngayon, nakaligtas sila sa batas ng tao, pero sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi sila makakatakas sa judgment ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya minsan, alam mo, pagka inisip mo, di ba, lalo na pagka nagbabasa ka ng news, o kaya naman, ikaw mismo, nakaranas ka ng anong tawag natin doon, unfairness, o kaya nakaranas ka ng abuses, tapos hindi ka nakakuha ng justice. Di ba? Bakit ganon, Lord? Inapi ako eh. Hindi ko nakuha yung justice. Kaya diba, lagi sumisigaw ang tao, I want justice, I want justice. Good news, hindi mo man makuha ang justice ngayon. Pero pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung justice na hinihingi natin sa mga taong ng api, gumawa ng masama, maaring ng abuso sa atin, they will face judgment. Kasi totoo lang, huwag tayong malungkot, huwag tayong matakot, huwag din tayong alam mo yun, yung mainggit din. Akala natin nakaligtas na sila, akala natin okay na sila, kumbaga parang, anong tawag nun, absuelto sila sa ginagawa nila. No. Walang absuelto kay Jesucristo. Every one of us will face the Lord Jesus Christ and we will face judgment. All nations will be gathered before Him and He will separate them from one another as the shepherds separate the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on the left. Meron ba tayong video dyan? Nahanda ba yung video? Naku, wala. Okay? Alam mo, sa Middle Eastern na mga flocks or mga sheep and goats, alam mo, ang sheep kasi merong isang karakter yan. Ang mga tupa kasi hindi nakikinig yan sa ibang pastol. Kahit ugali nila, halimbawa may 2 pastol, 2 shepherd, meron silang kanya-kanyang flocks. Magsasama yan kasi siyempre sa Middle East or kaya siyempre sa desert area, bihira lang yung mga ang tawag doon? Mga damo o yung mga green pasture. Okay? So ang gagawin nila, pag nakakita sila ng isang lugar na may damo, so lahat ngayon, yung karamihan na doon sa lugar na yun, yung mga shepherd, dadalhin nila yung kanilang sheep. At kahit magsama pa yan, at sabi mo, may 100 yung isa, may 200 yung isa, siyempre magkakamukha yan. Di ba? So ang worry mo, naku, baka naman mabawasan ka ng 2, 3, baka sumunod yung 3 doon sa kabilang shepherd, di ba? Well, the truth is, hindi ho sila pwedeng sumama sa ibang shepherd. Kasi bakit? Ang totoong tupa raw, pagdating ng panahon, pag umalis na sila at tinawag na ng pastol yung tupa niya, maririnig ng tupa yung boses ng pastol at doon lang siya susunod. He will only follow the voice of his shepherd. At magse-separate ngayon yung 2 grupo ng sheep. Eh lalo na kung goat pa yan. Minsan magkamukha kasi ang goat tsaka sheep. Tama? Magkamukha yan. So tingnan mo yung katabi mo. Diba? Kaya minsan nakala mo, sheep yan. Baka goat din yan. Grabe naman, masyado kang judgment. Diba? Pero alam mo, malalaman natin, kaya sa totoo lang, parang, di ba sometimes we feel na parang pag tinignan mo yung tao, alam mo, pag lumabas ka, di ba? Pag lumabas ka, tinignan mo yung mga tao, parang, Lord, what's the difference? Di ba? I'm trying to commit my life to you, Lord. I'm trying to serve you. But there are people who are not serving you, and then it seems they are happy. Lord, parang walang difference. There's no difference between me and these people who are not really serving you. And sometimes feeling natin parang Lord, parang unfair. I'm trying my heart, I'm trying my best to follow you, di ba? And sometimes I deny myself of what I really want. Samantalang itong mga taong ito, they just do what they want. At feeling natin parang, Lord, unfair. But the good news is this, there will be a separation of the goat and the sheep.
At makikita mo pala yung inaasahan mo, yung mga kinaiingitan mong tao, akala mo, ay sila rin ay makakasama o magiging maganda ang kinabukasan nila. Pagdating ng judgment day, hindi ho. Kasi bakit? Separate ni Lord ang sheep tsaka goat. So, huwag tayong mainggit, huwag tayong mag-worry sa mga taong akala natin maganda ang buhay nila but they are not following the Lord because there will be a separation of the sheep and the goat. And I hope lahat po tayo ready sa pag-ihiwalay ng Panginoong Jesucristo. At ang haharap tayo, so imagine, hindi ito parang anime lang o kwento lang. Meron talagang second coming, at sa second coming niya, uupo siya sa trono sa Jerusalem, at lahat ng bansa, literally lahat ng bansa, lahat ay haharap kay Jesucristo. Ito yung panahong darating si Jesucristo, at tinatawag natin yan, this will be a millennial kingdom, that every nations will come before the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, lahat ng bansa, lahat ng tao haharap kay Jesucristo at sila ngayon ay hahatulan ng Panginoong Jesucristo. Literally, mangyayari ito. So hindi ito something na parang figurative or something na symbolic, hindi ho. Literal ho talaga na magkakaroon ng judgment. Literal uupo si Jesucristo sa kanyang trono sa Jerusalem at literal din hong lahat ng bansa ay haharap sa kanya at literal din natin makikita ang lahat ng tao na i-judge ng Panginoon at i-separate niya. So imagine that mangyayari. Ito, isipin mo, ilan lang tayo dito? 200 plus lang tayo, 300, di ba? So imagine yung, kung bansa pa, kung Pilipinas lang, ilang tao sa buong Pilipinas, ilan ba tayo? 120 million? Lahat tayo haharap, yung 120 million na yan, haharap kay Jesucristo sa judgment day niya. At hihiwalay niya kung sino yung tupa sa Pilipinas at kung sino yung goat sa Pilipinas. Amen? Excited ba kayo ron? Hindi, nakakatakot din yun. Di ba? Nakaka-excite pero nakakatakot. Kasi bakit? Baka akala mo sheep ka, hindi pala. Kaya dito, sa kwento na to, we will discover sino pa talaga yung sheep. Paano natin malalaman kung sino yung sheep? At paano natin malalaman kung sino yung goat? Ang maliwanag lang dito, ang sinabi rito, lahat ng hindi sumunod kay Jesucristo, goat. At lahat ng sumunod kay Jesucristo ay sheep. So dapat maintindihan natin, lahat ng namumuhay ng obedience sa ating Panginoong Jesucristo ay mga sheep. So ang dimidiman nung parable, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, we must be obedient to the shepherd. Because the Lord Jesus Christ is the shepherd. We must listen to His voice. Kaya pala sabi sa John chapter 10, the sheep knows my voice, sabi ng Panginoong Jesucristo. And they obey me. So kung ikaw ay sheep, at kilala mo si Jesus Christ as shepherd, dapat nag-o-obey ka sa Kanya. So ang senyales o ang sign ng isang sheep ay obedient kay Christ. Sabi mo sa katabi mo, obedient ka naman, di ba? Now, tingnan natin yung kwento, tuloy natin. Matthew 25 verse 34. Then the king will say to those on his right, so sineparate niya. Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So ibig sabihin, yung mga sheep pala, na nag-response sa call ng Panginoong Jesucristo at nag-obey sa Kanya, merong naghihintay na na reward. Come, you are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. May hinanda pala sa mga tunay na sheep. Sa kailan pa yon? Before the foundation of the world, Jesus Christ already prepared a kingdom for the sheep. So hindi niya lang hiniwalay yung righteous at unrighteous, kundi meron siyang pagdadalan ng mga righteous at meron din siyang pagdadalan sa mga unrighteous. Dito makikita natin ginamit niya yung word na right or righteous. Matthew 25 verse 35 to 39. Sabi niya ganoon, nagtanong yung mga tao, di ba? Sabi niya ganoon, Lord, paano, sino ba yung righteous? Ito sabi niya, sino yung gusto malaman sino yung righteous? Taas ang kamay. Sino ito gusto malaman na siya ay sheep? Taas ang kamay. Ayan. Sino ito gusto malaman siya ay goat? Taas ang kamay. Verse 35, sabi niya ganoon.
For I was hungry, ito sabi niya, nung sineparate niya na, yung sheep, tsaka sineparate niya na yung goat, the sheep are those who are righteous, who are following the Lord Jesus Christ, and the goat are those people who are not following the Lord Jesus Christ or who are not obedient to the Lord Jesus Christ. Ito sinabi niya, ito ang distinction niya. Verse 35, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you a stranger and invite you in, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and come to you? So yan, when did we see you sick? Ayan, kailan ka namin nakitang may sakit? Kailan ka namin nakita nakakulong? And come to you. Sabi sa verse 40, the king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Alam mo, merong mga explanation ito. So, the mga salita, the sheep are those people who visited the sick, who feed the hungry, tama? Who visited those who are in prison. So, sabi niya gano'n, ito yung mga kapatid ko. These are my brothers. Sabi niya gano'n, di ba? Tingnan natin mabuti. Verse 40, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Actually, may dalawang uri ng interpretation dito. Number one, itong brothers na sinasabi niya is Israel. Hello? Kasi yun naman talaga ang brothers niya biologically, Israel. Actually, pag tinignan mo ang istorya ng Israel, talagang talagang inapi sila. Talagang from the time the Lord Jesus Christ was resurrected, at nung iniwan niya na ang church, ang Israel ay talagang na persecute at na-exile sa kanilang bansa. Naging alipin sila. At hanggang ngayon, di ba, nagkakaroon ng giyera sa Israel? Ayan yung sinasabi ng Panginoon diyan. So lumalabas kung ano man yung tulong na ginawa mo sa Israel, ginawa mo raw sa Kanya. Nag-guess nyo? Nandiyan ba kayo? So ang unang interpretation, ang unang maari mong sabihin o explanation nito, kung ano man yung ginawa mong tulong sa Israel, ginawa mo sa Kanya. Kaya tayo bilang isang bansa, sa totoo lang, kaya nga sabi sa Genesis chapter 12, I will bless those who bless you. Ang tinutukoy niya ay yung mga lahi o magiging anak ni Abraham. So dito, una, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung tinulungan nyo ang aking mga kapatid o ang aking bayan, tinulungan mo rin ako. Sabi niya gano'n. Kaya ito ang tatawag na judgment of the nation kasi ang concern ng Panginoong Jesucristo ay bansa o yung bansa niya o kaya yung bayan niya. At alam natin, ang istorya ng Israel, Israel was persecuted, exiled, talagang inapi, halos merong annihilation na ginawa sa Israel, lalo na noong panahon ni Hitler. Sila ay nakulong, sila ay nagutom, kaya ang sabi rito ng Panginoong Jesucristo, kung sino man ang tumulong sa aking mga kapatid, ginawa mo rin sa akin yan. O ginawa mo rin sa amin yan. Kaya sa totoo lang, pinagpala rin ang ating bansa. Alam niyo bakit? Kasi noong 1949, 1949 ba, 1946, nung magkaroon ng botohan sa United Nations kung papayagan ng Israel na maging isang bansa, tayo ang huling bumoto at tayo ang naging dahilan para manalo at maging bansa ang Israel ulit. Kasi totoo lang, tayo as a nation, blessed din tayo ni Lord. Amen? Pero siyempre, isang explanation yon. Ang pangalawang explanation pa, ay yung tinutukoy niya na church din. Kasi yung church din ay anak, katawan din niya yan, o kapatid niya, o kanyang pamilya. So, ang sinasabi ngayon ng Panginoong Jesucristo, pwedeng Israel yan, o ang pwedeng interpretation yan, this can be the nation of Israel, but also this can be the church. At ang sinasabi rito,
kung ano man ang ginawa mong tulong, ano man ginawa mong kabutihan sa church o sa kanyang mga anak, sa kanyang sa mga nananampalataya kay Jesucristo, ay ginawa mo rin sa akin. Nandiyan pa ba kayo? At kung papansin ninyo, ang inisa-isa ng Panginoong Jesucristo, hindi about faith, hindi about belief, hindi about yung love mo sa kapwa mo. Ang pinakita at inisa-isa ng Panginoong Jesucristo ay kung ano yung ginawa nila sa mga taong nakulong, nagkasakit, nagutom, nauhaw. Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako rito? Sa madaling salita mga kapatid, ang concern ng Panginoong Jesucristo rito ay kung ano yung ginawa mo, hindi kung ano yung sinabi mo. Hello? So lumalabas, importante kay Jesucristo na makita sa atin kung ano yung ginawa mo, hindi kung ano yung sinabi mo. Importante na meron kang ginawang mabuti sa kapwa mo at lalong-lalo na sa kanyang simbahan o sa kanyang church or kaya sa mga taong tinawag ng Panginoon o mga nangangailangan o may mga problema sapagkat sa pagdating ng panahon na hatulan niya tayo ayon sa kabutihan natin. Kasi totoo lang, merong issue na di ba? Parang merong issue na you will not be saved according to your good works. Well, teka, pag binasa mo ngayon ito, actually pag binasa mo yung dulo ng Matthew chapter 25, basahin natin, hindi yata nakuha rito O basahin natin. Buksan niyo yung Bible ninyo. Hindi kasi dito yung dulo nasaan na yun? Verse 46. 45 to 46. He will reply, I tell you the truth, whatever you did for the one of the least of these, you did not do for me. Hindi mo ginawa sa akin. Verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So lumalabas, totoo, free ang salvation. Hello? But yung salvation mo must be accompanied by your good works. Hello? Nandiyan pa ba kayo? May kausap ba ako rito? So hindi mo pwede sabihin, no one can judge me. I love the Lord. I love the church. Basta wag lang silang uutang sa akin. Wag lang puro hingi, wag lang puro tulong. Basta mahal ko sila. Amen? Hindi pala pwede yun. Alam mo, sa totoo lang, the more you understand this parable, makikita mo that God or the Lord Jesus Christ is requiring us to do goodness or good works. At yung good works na yun, hindi pwedeng kung sino-sino lang. Ang sabi niyan, dapat gawin mo yan sa aking mga kapatid. Tama? May kausap ba ako rito? Dapat ginawa mo yan sa mga kapatid ko. Sino ba yung mga kapatid ng Panginoong Jesucristo? Those, di ba meron sinabi si Jesus Christ, di ba meron siyang isang istorya, one story, na nagpipreach siya sa isang bahay, tapos nasa labas yung kanyang parents tsaka yung mga kapatid niya. Ano sabi ni Jesus Christ? Tapos sabi kasi, may nagsabi sa kanya, Panginoon, sabi niya, Master, your parents and your brothers are outside and looking for you. Ano sabi ni Jesus Christ? Who is my parents? Who is my brothers? Those who are doing the will of God. So ang tinutukoy na kapatid ng Panginoon dito ay hindi kung sino-sino, kundi yung mga taong naniwala at nananampalataya kay Jesucristo. This can be the church or this can be the people who will accept the Lord Jesus Christ and who will follow the Lord Jesus Christ na mga sheep din at gagawa tayo ng mabuti. Kaya sa totoo lang, dapat pala tayo bilang mga Kristiyano, if we are truly sheep, we are kind and we are doing good works. Hindi lang sa kapamilya natin, kundi pati sa church ng Panginoon, pati sa mga taong tumatanggap at naniwala kay Jesucristo. Amen? May kausap ba ako rito? Ngayon, tingnan natin mabuti. So lumalabas, tingnan natin, balikan natin ngayon, nasa na ba ako? Matthew 25, di ba? So sabi niya ganon, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine,
even the least of them, you did it to me. Kahit daw yung pinakamaliit na bagay na ginawa mo, ay ginawa mo sa Kanya para kay Jesucristo. So lumalabas, every act of kindness to others is an act of worship to God. Every act of kindness to others is never wasted in the eyes of God. Hindi sayang. Every act of kindness to others will cause us to inherit the kingdom of God. That means, mga kapatid, a true sheep of God will do kindness for others. May gagawin siyang mabuti at magagandang bagay sa kanyang kapwa. Siya ay mayroong pakialam. Hindi siya self-centered. Hello? Hindi siya palaatin lang ng church. Nag-iisip siya ng paraan paano siya magsiserve sa kanyang kapatid, sa kanyang ka-churchmate, sa kanyang mga tao o sa mga tao nangangailangan ng tulong. Dapat gumagawa tayo ng mabuti. So hindi pwedeng active ka sa church pero wala kang ginagawang mabuti. Kaya pala yung pangalawa na goat, ang sabi niya, problema naman sa inyo eh. Diba? Sabi nga, ito Tagalog naman ang ginamit. Matthew 25 verse 41-43. Pagkatapos sabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Sakit. Diba? Kaya tinagalog eh. Para ano eh. Para sagad sa lano, sagad sa kaluluwa. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Sakit. Doon kayo sa walang katapusang apoy na hinanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi nyo ako pinakain. At nang nauhaw ako ay hindi nyo ako pinainom. Amen? Hindi naman ito yung mga nagpapanilig lang. Alam mo, nagugutom ako eh. Sige na, pakakainin kita kasi yan topic kanina. Hindi ganun. At tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, di ba, are those people who are legitimate, that they are really in need. We need to help them. We need to do an act of kindness to them. Sabi niya ganon, na naging dayuhan ako ay hindi niyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. Yan din, parang Israel din ganyan din. Na-exile sila sa kanilang bansa. At nang wala akong maisuot ay hindi niyo ako binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi niyo ako inalagaan. Isipin mo ang tawag ng Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo sa mga hindi gumagawa ng mabuti at ng kabutihan sa mga taong nangangailangan ay mga kampon ng dyablo. Ang sakit sa puso, di ba? Ang sakit pakinggan. Nandiyan ba kayo? Verse 44-46, tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Tamo, bulag pa. Kasi nga, wala silang pakialam. Nauhaw at naging dayuhan na walang maisuot o may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan. At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay ng walang hanggan. Amen? Alam mo, sa ito lang, habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, dati kasi parang we have a certain belief na parang it's okay not to be perfect. Tama rin naman. It's okay na parang hindi maging masyadong mabait sa tao. Parang it's okay na parang mahalaga na church ka lang, nag-a-attend ka na Sunday, mati ka na life group, di ba? Mabait ka sa pamilya mo. Okay na yun. Pero parang dito sa kwento ng Panginoong Jesucristo, ang sinasabi niya, hindi naman yung dinalaw mo yung kaibigan, yung pamilya mo eh. Hindi. Sinasabi niya, nakulong ako pero hindi niyo ako dinalaw. Nagutom ako pero hindi niyo ako. Kaya sinasabi niya, hindi ito pamilya natin, hindi ito kapamilya mo. Ang tinutukoy niya ay ibang tao.
At kung titingnan nga natin, itong ibang tao na to, it's either the church o ka-churchmate mo, kasi brother ni Jesus Christ eh. Ibig sabihin, kapamilya niya o malapit sa kanya. Ibig sabihin, ito yung mga taong tumanggap kay Jesucristo at mga taong tatanggap kay Jesucristo. Kasi pwede rin namang hindi pa sila tumatanggap eh, pero nung ginawa mo na mabuti, tumanggap kay Jesucristo. Tama? May kausap ba ako rito? So kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, hindi sapat ang pananampalataya mo lang. Hindi sapat ang paniniwala mo lang. Because those who really believe, those who really have faith in me, those who really love me, will do an act of kindness for other people. So kung kiniklaim mo na Christian ka, kung kiniklaim mo that you believe in the Lord Jesus Christ, kiniklaim mo that you have faith in the Lord Jesus Christ, that you love God, but you are not doing anything for those people who are in need, then you are just denying yourself that you are a true Christian. Nananaginip ka lang. Kala mo lang Christian ka, hindi pala. Nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Church, tandaan natin to. Every refusal to show kindness to others is a rejection of Jesus Himself. Every missed opportunity to help others is remembered by God. Amen? Kilala pala ni Jesucristo. Alam ko, darating ang panahon, sabi niya gano'n, tinulungan mo ako. Nauhaw ako pinainom mo ako. Matatandaan pala ng Panginoong Jesucristo. Every act of neglect toward others may cause us to miss the kingdom of God. So ano dapat ang mindset natin for this parable? Ito. Ang end-time mindset dapat natin, the way to prepare for the king is to have a compassion for his people. An act of kindness. We must do good to all people kasi hindi mo alam yung ginagawa mo palang mabuti para sa ibang tao ay ginagawa mo para kay Jesucristo. Amen? Amen po ba? So paano natin i-apply ito? You need to bless someone. Bless someone. Kapatid, huwag na tayo makontento lang ng paatin-atin lang sa church, please. Kasi baka dumating ang Panginoong Jesucristo, magulat ka, good ka pala. Amen? Ito pa thinking natin, di ako kasi minangangailangan, ako dapat ang tulungan. Pero kung kaya naman natin tumulong tayo. I-bless natin. Paano natin i-bless ang ibang tao? Bless. Using the acronym. B, begin with a prayer. Pray for someone. L, listen. E, eat with them. Ang libre ka naman, lalo na yung nangangailangan. Sabi mo, sige, pagutom ka muna. Huwag kang kakain mga 2 araw. Ayan. S, serve them. Paglingkuran natin sila. S, share your story. The more people you help, the more you testify the Lord Jesus Christ's goodness para sa mga taong ito, the more they will be saved and the more you are doing an act of kindness to them. So church, sana wag nating kalimutan. In the end, what will matter most is not how much we knew about Jesus Christ, but how much we live like Him. Dapat ang thinking natin, ship ako, tutulong ako, kahit hindi ko siya kilala, pero kailangan niya si Christ, kailangan ko siyang i-introduce kay Christ, kailangan kong gumawa ng mabuti para makilala niya si Christ. At kung ang church namin nangangailangan ng tulong, meron akong mga kapatid sa church na kailangan ng tulong, kailangan kong gawa ng tulong, gawan ko ng tulong. Huwag ako magpipikit mata na parang wala lang. Let's do an act of kindness because every act of kindness will be remembered by the Lord Jesus Christ. Amen? Tandaan natin, dito na ako magtatapos. Hindi enough ang faith mo. Kasi kung i-claim mo na may faith ka, wala ka namang act of kindness, your faith is dead. Bali, wala ang pananampalataya mo. Amen? Tatayo tayong lahat, mananalangin tayo.
Father, thank you so much, Lord God. We bless you, Lord. We thank you, Jesus, oh God. Father, in the name of Jesus Christ, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, we don't want to be goat, Lord God. We want to become sheep. Huwag naming tularan o huwag kaming mag-fall, Panginoon, sa idea that attending the church is enough. Claiming and saying that we believe in the Lord Jesus Christ is enough. Yes, Lord, hindi namin kayang isave ang aming sarili. You have saved us. You have died for us. You have given us eternal life for free. Wala kaming gagawin para mabayaran o palitan yung eternal life na binigay mo sa amin. But Lord, if we have received the Lord Jesus Christ and we receive the eternal life of Christ in our life, may proof ito, Panginoon, sa buhay namin. And that is the act of kindness, doing good to those who are in need, especially the church, or even the nation of Israel, Lord God. Basta ang alam namin, Panginoon, darating ang time we will be judged, not by our confession, but according to what we have done to other people, Lord God. So, Father, in the name of Jesus Christ, mag-isip naman kami kung anong gagawin namin. Mag-isip kami ng paraan paano makakatulong sa ibang tao. Sa totoo lang, Panginoon, hindi naman lahat ng tao nangangailangan lang ng limos. Pero kailangan lang nilang may makinig sa kanila. Kailangan lang may maging kaibigan sila. Na kailangan lang may kakwentuhan sila. Or maaaring may kailangan silang financial na needs nila. Lord, ano ba naman yung minsan tumulong kami sa kanila? Sapagkat ang ginagawa namin para sa kanila ay ginagawa namin para sa iyo, Panginoong Jesus. So Father, I pray for this church. I pray for Wyrock. Lord, lahat kami mararamdaman, makikita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. We will be a church that will be full of kindness, full of love, para po sa ibang tao, Panginoon. Kapatid, sa oras ito, I want you to lift up your hands. Manalangin ka ngayon sa Panginoon. Sabi mo, Lord, please, tulungan mo ako, mapatunayan ko na ako ay tupa. Tulungan mo akong gumawa ng mabuti. Hindi lang para sa pamilya namin, kundi para sa church at para sa mga taong nangangailangan. Father, let your church, Lord God, fill us, Lord God, with your compassion. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Father, we thank you so much, Lord God. Lord, sa oras pang ito, tulungan mo kami, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng chance at ng opportunity to help others, to do an act of kindness, Lord God. Maaring sa mismong ka-church namin, may mga nangangailangan pa na ng tulong. Lord, tulungan mo kami maging sensitive. At maaring hindi namin kayang ibigay yung buong tulong na kailangan nila, pero Lord, gawan namin ng paraan na kahit sa anumang kayang gawin lang namin, yun lang imabigay namin. Pero Lord, gagawa kami ng paraan para makatulong. Hindi lang sa church namin, Panginoon, hindi lang sa Wyrock. Kahit sa mga taong
nangangailangan pala ng kaligtasan. Mga taong naghahanap ng pag-ibig na sila pala, Panginoon, ay mga taong pinili mo, nangangailangan lang ng tulong. God, dalangin ko ang Wayrak makilala kami bilang isang church na matulungin, maawain, at mabuting mga church, mga Christian na may mabuting puso para sa ibang tao. Because Lord, gusto namin maging Christian na hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Lord, help us to be a true sheep of the Lord Jesus Christ, doing an act of goodness and kindness to others. So here I am, Lord God, here we are, use us, Lord God. Lagi naming iisipin sa paggawa namin ng mabuti, ginagawa namin yung para sa iyo. Hindi na para sa tao, kundi para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming po salamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Bago tayo po, sabihin natin sa katabi natin, tanong mo, ano bang kailangan mo? What do you need? I'll pray for you. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you po. Ayan. Sige. Thank you po, Bishop John, for that. Grabe yung topic for today. Siyempre, alam ko marami tayong mga na-realize about dun sa tinapik sa atin. No? But then, yun nga, one of the things na na-realize din talaga natin is about yung pagsunod natin kay Jesus. Hindi lang siya about kilalanin mo lang siya, but then talagang becoming like Him. You are doing and spreading act of kindness to many people intentionally. Diba? Intentionally. So, syempre, yung true preparation din natin sa pagbabalik ni Jesus dito sa mundo is yung pagpapakita ng compassion sa mga taong nangangailangan, no? The same time, pagsaserve sa ibang tao, at the same time, pagmamahal sa mga tao, no? So, every act of small kindness na ibinibigay natin, it's all counted by God as if we did it for Jesus. No? So, ang question na lang dito is tatanungin natin yung mga sarili natin. Nabuhay ba ako as a sheep? Diba? Kasi kanina sinabi dyan, yung sheep is humble. Diba? Meron siyang obedient siya, masunurin. At the same time, caring siya. At the same time, kapag naman tinanong mo yung sarili mo, am I living like a goat ba? Goat na ba? Diba? So, isipin mo yun, stubborn ba ako? Tigas ba ng ulo ko? Diba? Self-centered ba ako? Makasarili ba yan? Diba? Kasi, the way I treat others, dapat talagang nagre-reflect yung puso ni Lord. Okay? So, yun lang naman. Siyempre, ang alam ko, marami pa kayong gustong i-share later sa inyong mga small groups. You can share it with them, right? Okay. Sige, so punta naman tayo sa ating next session for this afternoon. Excited na ba kayo? Ayan. So, we have our verse for today, Luke 6, verse 38. Ayan. If you are now ready, you can open also your Bible or you can read here. Diba? Sabi dyan, Luke 6:38, give, and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. So actually, this is a part of the verse na to is actually para siyang Sermon on the Plain, parallel doon sa Sermon on the Mount sa Matthew. Diba? Kasi sinishare din dito is about yung kingdom values natin, no? And syempre, dito sa Luke 6:38, nandun yung idea of being a gracious, for our becoming a gracious generosity natin sa mga tao. Or even lalong-lalo na sa Lord, di ba? So ito yung gusto mong ipakita sa atin dito. What you give out will come back to you. Di ba? So anong gusto mong ipakita sa atin ng verse na to? First things is giving unlocks God's blessings. Di ba? Niwala ba kayo dyan? Di ba? Kasi actually, hindi naman kasi pwedeng, kailangan makareceive muna ako bago ako magbigay.
Di ba? Ang sistema kasi ni Lord is tayo muna ay matutong magbigay bago tayo maka-receive, di ba? And pangako niya na yung generosity natin, hindi siya babalik sa atin empty. Okay? So, actually, hindi lang din siya financial, no? Even yung mga time natin, yung love natin, encouragement natin toward other people. So, magbibigay pa rin tayo kahit na inconvenient, magsusupport pa rin tayo someone in need. Magbibigay pa rin tayo ng help sa kanila. And syempre, i-invite talaga natin yung provision ni God na mag-umapaw sa ating buhay. No? And syempre, dun din sa verse sa Luke 6:38, sinabi dun, God multiplies what we give. Diba? So, sino dito gusto ng multiplication? Syempre, gusto natin niya. Wala nagtaas. Ayaw na ng multiplication. Ayan. Ayan. So, multiplication. Sabi dyan, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Diba? Parang kanta lang, fill me up, till I'm running over. Yung mga ganun, running over. Naalala ko kanta kahapon. So, actually, pinapakita din yung picture of abundance. Di ba? Para siyang container na pinupuno beyond dun sa limit niya. No? So, si God, hindi lang niya basta binabalik yun kung ano yung binigay natin, pero pine-press down pa niya. Alam niyo yun sa palengke, di ba, kapag nagbebenta yung mga generous seller, ang gagawin na tatakal. Tapos, kakalusan yan, ipa-press down pa nila, kakalagyan hanggang lagyan pa nila ng additional. Di ba? Yun yung ginagawa dito. So, like that, no? Talagang, yun yung overflowing na sinasabi. Kasi, may pangakong multiplication sa atin. So, ibig sabihin, wag daw nating i-underestimate yung mga small acts natin. Whether, yung pagbibigay natin ng financial gifts, small financial gift, and syempre, yung paggawa natin ng kindness sa ibang tao. Alright? And syempre, for last one, your measure determines your return. Yan na. Ayan. So, sabi dyan, for with the measure you use, it will be measured to you. So, yung level of generosity natin na pinapakita, it determines yung level of blessing na marireceive mo din. So, if you sow sparingly, you will reap sparingly. But if you sow generously, you will open the door for a greater return. So, tanungin natin yung sarili natin, are we giving our leftovers or our best? Diba? So, mag-practice tayo how to give sacrificial giving. Not out of obligation, but because you trust God's provision. No? So, when we give with the right heart, yung generosity talaga is na ipapakita. Diba? Cheerfully dapat yung puso natin. Diba? And by faith. And we align ourselves with God's principle of abundance. Okay? Alright. Sige, so are we really trusting God for this multiplication? Ayan. So gusto na tayong maging generous in all aspect of our lives. Right? Okay, sige. So before we give, syempre alam ko nagpe-prepare na kayo, no? Ayan. So before tayong magbigay, manalangin muna tayo. Alright? So let's pray. Pikit natin yung mga mata natin. Lord, maraming salamat po for reminding us today na yung pagbibigay namin is really an act of worship at pagtitiwala sa iyo. Habang binibigay namin yung tithes and offering namin, I pray na ang mga puso namin ay mag-umapaw din ng pagpupuri, mag-umapaw din ng joy, knowing na ikaw po, Panginoon, ay faithfully magpo-provide sa amin. Gamitin mo nga, Panginoon, ang aming mga ibibigay pa to touch lives of the people na kailangan pang ma-reach out. Mag-expand pa yung kingdom mo, and Lord, mag-glorify ka pa namin. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Magkaroon po, Panginoon, ng cheerful heart to really give, hindi lang financially. Pero Lord, bless mo po sila sa lahat ng area ng buhay nila. Lahat ng ito, Panginoon, pinapanalangin ko. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. So, if you are now ready to give, natawagan natin ang ating ushers. And then you can give dito sa ating on-site. For our online transactions, kindly take note of the bank accounts flashed in your screen. Yes.
Ayan, so join us of course sa ating June 28th anniversary ng YRAC. 21st na! 21st! Excited na ba ang lahat, di ba? 21st, 21 years of God's unstoppable move through our young leaders, young professionals, and families. Alright? So join us sa ating anniversary this coming June 28. Ang mga youth, ang mga young pro, ang mga youth ay sa Life Giver Cubao. Ang mga parents and young professionals sa 3rd floor Spark Place. And syempre back to back, in the afternoon meron tayong 1 to 5 p.m. sa Monet 1. Ayan, punta tayo dito after that. And syempre, wag natin kalimutan on June 29, Sunday naman to. This is our Grand Sunday Worship Celebration for our anniversary. Sa Novotel po tayo, sa Novotel. Ayan, alright. So I know you are so excited on this morning and afternoon sessions on June 28 and of course June 29. Alright, sige. So let's watch this video. Alright, take part. Grabe, ganda nun Alright, sige. So sa mga hindi pa nakapag-register, mag-register na po tayo. For all the youth, meron tayong 250 pesos for them and the young professionals is 500. Alright, and syempre additional for the announcement, youth gathering later. Sino ito mga youth? Yan, so after ng ating worship celebration, ayan, paiwan yung ating mga youth at para ma-experience nila yung gathering together with the other youth sa different campuses, no? So NCR Youth Gathering is halftime. Just like basketball, kailangan natin ng halftime. A moment to pause and reflect and come back is stronger. Di ba? Alright, sige. So yun lang naman. And syempre, we have to close this celebration with a prayer. We can stand up na para tayo makapanalangin. Alright, let's pray and pikit natin yung mata natin. Right now, I want you to say, thank you Lord for everything na binigay mo sa amin. Isil mo nga Panginoon yung mensaheng na-receive namin for today. Huwag mong hayaang manakaw yun ng kalaban. Huwag mong hayaang makalimutan namin yun. Pagtulungan mo kami na i-practice yun. Agad-agad sa aming pag-uwi. Tulungan mo kami na makapag-iwan talaga kami ng legacy, Panginoon, to really nagmamahal sa iyo, Panginoon. Ma-encourage, hindi lang po kami ma-encourage, but then, Lord, ma-empower pa kami. Ready kami to love people, to serve faithfully. Hayaan mo yung Holy Spirit, i-guide niya kami, Panginoon. To really, this week, sa mga taong kailangan pang hipuin mo, Panginoon, gamitin mo kami through that. Gamitin mo ang mga buhay namin. Hayaan mo yung mga life groups namin, yung mga ministries namin, yung mga tahanan namin, maging place kung saan yung mga sheep ay nananurture talaga. And syempre, Lord, yung mga lost na tatagpuan. And Lord, when the day comes na ikaw ay babalik, we
pray na kami nga po, Panginoon, ay maitag as mga sheep at hindi mga goat. We declare that we will serve habang kami ay naghihintay. And we declare that we will love habang kami po ay nabubuhay. And we declare that we will give all that we have, Panginoon. So kung ano man ang meron kami, i-share namin yun. Remind us, Lord, na lahat ng mga small acts na ginagawa namin at gagawin pa namin, Lord, ay merong eternal na impact. At malaki, Panginoon, ang magagawa nito, Panginoon, talaga na mag-spread palalo ng kindness sa maraming tao. Lord, salamat po, Lord. May we bless someone this week, O Lord. Magawa namin yon by faith and lahat, Panginoon, by love. Salamat, Panginoon. Lahat pong ito, Panginoon, tinadalangin ko, tinataas ko po sa iyo. And we will celebrate you today until the end of our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, and amen. Come on, Y Rockers! As we end, we will celebrate. Let us clap our hands and give God our highest praise. While we sing, you know me. You know me from the start. You love me. You take me as your own. You save me, and now I live for you. You're with me all my days, and I declare we're chosen, anointed, called out into His light. Shine brighter, lift higher, the name of Jesus Christ. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. Come on, let us declare this, that our God is a holy God. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, set apart, we are free. Holy, holy, as you are, so are we. Holy, holy, set apart, we are free. We're chosen. We're chosen, anointed, called out into His light. Shine brighter, lift higher, the name of Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. You called me out of this world. You took me up where I belong. Hallelujah, Jesus. Come on. Let us all clap our hands and praise Him. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pagtawag at pagpili po sa amin. Salamat po sa word mo, Panginoon, na na-receive namin today, Lord. May we use it, Panginoon, all for your glory alone, oh God. Salamat po. We praise you. We honor you. We lift up your name. In Jesus' name we pray.